Let's go to Luke chapter 11, verses 1 through 4. Ang akong mensahe mga ekson, mahitungod sa pagampo. Praise God. So, the greatest key to our victory is prayer. So, ang kinadak-an nga din Yahweh sa atong nga kadaugan maunang pagampo. We have access directly to the throne of God. Aduna na kitay agianan paingon gayud diretso sa trono sa Dios. And God said in His Word, "Call upon me, and I will answer you." But one of the greatest problems in the church Apan usa sa kinadak-an nga din problema diha sa simbahan ng is iglesia. that many Christians don't pray. Mao kana nga daghan kayong mga Kristohanon nga dili gayud sila Now, magampo. Jesus Christ is the Son of God. Sa Ginoong Hesus Kristo mao ang anak sa buhay nga Dios. And in His ministry, Diha sa iya nga pagministeryo o in His pagpamuhat. life, Diha siyang kinabuhi. He prayed. Siya nagampo. He was God in the flesh. Siya Dios diha sa unod. But even in His humanity, He relied on the power of the Bisan Father. pa siya nga din naglungtad siya nga tao, siya gihapon nagasalig diha sa iyang amahan. None of you will ever walk in the victory of the cross without a life of prayer. Walay usa ka ninyo nga diin nagalakaw dinha sa kadaugan dito sa krus kung wala gayud ang kinabuhi sa pagampo. I pray that today you will be stirred in your spirit. Adiin ako nagaampo nga diini karong adlaw may mapukaw ang imong espiritu. That you will leave this place with a hunger for God. Nga diin biya ka gikan nimo nga dapit nga dunay kagutom alang sa Dios. And if you act on this word, it will change your life Kung forever. imong buhaton kining mao nga pulo nga mausab ang imong nga kinabuhi. Amen. So, Luke chapter 11. So verse 1 says, "Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples." So the disciples of Jesus said, "Lord, teach us to pray." Amen. So magampo ta. Father, I'm asking you today, God, to breathe life on this word. I'm asking you, God, for a holy anointing that we would learn, but also I really pray, God, that the people in this place would be stirred in their spirit, that they would leave here today hungry for you, oh God. Yung house of essential. That all of us would be thirsty for the presence of God. God, right now, breathe life. And I take authority over every disturbance of Satan in the name of Jesus Christ. We thank you, God, that you are the one who rules and reigns in this house. In Jesus' name, amen. So again, the apostles or the disciples said, "Lord, teach us to pray." So, balikon ang mga apostoles o ang mga tinun-an, sila ningon kang Ginoong tudloi kami sa pagampo. They were watching the prayer life of Jesus. Sila nagatan-aw may tungod sa pagkamay ng puon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. No one prayed like Jesus Christ. Walay sama kang natawo nga di nagampo sama kang Ginoong Hesus. When they heard the word of His prayer, Sa dihang nakadungog sila sa pulong sa iyang mga pagampo. they knew that He was touching the heart of the Father. Nga sila nahibalo nga diin kini nakatandog diha sa kasing-kasing sa They Ama. knew that He was moving heaven and earth. Nga sila nahibalo nga diin kini nagapanglihok diri sa yuta ug dito See, sa langit. the Bible speaks of the effective prayer of a righteous man. Ang Biblia nagasulti mahitungod sa kining epektibo nga pagampo sa usa ka See, taong matarong. Some people pray, Dunay pipila ka mga tawo nga nagampo, but it's not effective. pandili epektibo. They don't touch the heart of God. Wala kini makatandog sa There's kasing-kasing no sa Dios. fellowship with God. Wala kini siya ipakigsandor at It's sa Dios. just words. Kini pulong lamang. To some people, it's like a religious ceremony.
Nga din, dunay mga tao nga din sama lamang o kini mga relihiyoso nga din seremonyas. But real prayer moves heaven and earth. Apan ang tinuod nga din pag-ampo kini siya makapalihok diha sa yuta o sa langit. Real prayer shakes the gates of hell. Ang tinuod nga kini pag-ampo makapatay og diha sa ganghaan sa When the Hades o sa church infierno. prays, when the church prays, Sa diha nga din ang simbahan magaday. the angels of God will come. Nga din ang mga manlunda sa Dios manaog. God will speak life. O ang Dios siya magasulti og kinabuhi. God will raise the dead. O ang Dios siya nagapanaw sa mga patay. The lost will be found. Nga din ang mga nangawala sila nakaplagan. And the captive will be set O free. ang mga nangabihag sila na imong gawasnon. Amen. Prayer, number one. So here we see what many people call the Lord's Prayer. So kini siya gitawag nga din ang pag-ampo sa Ginoo. But really, this is a pattern of prayer. Pag kini siya sa tinuod kini siya usa ka sumbanan may tungod sa pag-ampo. He was teaching them how to pray. Siya nagatudlo kung unsaon sa pag-ampo. And number one, our Father who is in heaven. So una nagingon nga ang among amahan namo nga tuwa sa langit. When you pray Og ingon siya sa dihang mag-ampo as kamo. a believer in Christ, Ingon nga kamo mga magtotoo kang you Kristo. are talking to your Father in heaven, Ikaw nakigsulti sa mga mahal nga tuwa sa langit. the God of creation, Ang Dios sa kabuhatan. the God who loves you, Ang Dios nga din nahigugma the kanimo. God who is able. Ang Dios nga din makahimo. It is fellowship with the Father. Nga kini siya usa ka din pakigsandurot kauban sa amahan. And notice he said, holy is your name. Og din ato ang masayran nga nagingon og balaanon ang iyang ngalan. Many people only think of their needs and requests. Ang mga tao nga din ang ilang ginauna ang ilang panginahanglan o ang ilang mga hangyo. But the first purpose of prayer is fellowship with God. Ang una nga katuyuan may tungod sa pag-ampo mao kanang pagkikiusa sa amahan o He sa Dios. said, seek first the kingdom of God Og niingon siya nga din unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. and His righteousness. Og ang iyang pagkamataron. And all of these things will be added to you. Og niingon siya og kining tanang mga butang igadugang ra diha kanimo. He said, your Father knows what you need, Og niingon siya ang imong amahan na masasayod sa inyong panginahanglan. even before you ask. Abisan pagani sa wala pa kamo nangayo. Now God wants us to ask. Nga din ang Dios gusto niya nga din mangayo ta. He said, give us this day our daily bread. Og niingon siya nga din og hatagi kami ining adlaw sa amo ang kalanon. He wants us to pray for our needs. So gusto sa Ginoo nga din moampo pud kita o mangayo sa atong panginahanglan. But first, we acknowledge Him as God. Apan una ato adayng ilhon siya ingon nga Dios. We come to fellowship with the Father. So kita mi ani aron nga din makighiusa sa amahan. So, if you don't understand the fellowship with God, Kung dili nato masabtan ang pagkigisandurot diha sa Dios, then you don't know the rich life of prayer. dili kita mahibalo may tungod sa kadaggaya sa kinabuhi sa pag-ampo. I want you to see this. Let's go to Psalm chapter 50. Salmo kapitulo 50. Psalm chapter 50. Praise God. Because prayer is a great provision from God. Tungod kay ang pag-ampo usa kini siya kadako Now- gayud nga diyan pagtagbo gikan sa Dios. Everything that we have in Christ was purchased on the cross. So matang ang tanang butang nga diin diha kang Kristo kini siya ginabayran na dito sa cross. Sa atong kalawasan, sa atong kagawasan, sa atong kalinaw, sa atong mga kinahanglan, o sa atong fellowship uban sa Dios. Everything we have was bought by the blood of Christ. So tanang butang nga diin ana kanato kini siya gipalit na o gibayran na pinagi sa dugo ni Kristo. God told Israel,
Ang Dios nagasulti kang Israel. I have brought you out to bring you in. Ingon ang Dios ato sa Israel siya, o ikaw ako ang gigawas o gidala ko ikaw. I brought you out of slavery, Gigawas ko ikaw gikan o gikuha ko ikaw gikan sa kaulit na. out of darkness, Gikan sa kangitngit, out of sin, gikan sa sala, out of death, gikan sa kamatayon. to bring you in to the life of God. Aron nga diin ikaw dad-on ngadto sa kinabuhi sa Dios. And we get that through prayer. O kini siya magkuha lamang nato mangkon pinaagi sa mga pagkaon. Now, Psalm chapter 50, verse 15, hangtod verse 17, if someone would read the basahon. Amen. O sa kita ako panahon sa kasyanan o gosan ko kamo o kaygo ninyo ako. Sige. Apan giingnan sa Dios ang aming kalautan. Anong naglitok pa kamo sa akong mga sugo? Anong nagisdot pa kamo sa akong kasabutan? Dili kamo gusto nga akong tudloan. Gisalito ninyo ang akong mga sugo. So, verse 50, God promises, He said, call upon me in the day of your trouble, and I will answer you. Diri sa versikulo 15 ang Dios nagasaad nga din og tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan pagaluwason ko ikaw. But I want you to see the provision of prayer. Ug gusto ko nga din inyo kining makita ang tubag sa pag-ampo. Look at 16. Upon to the wicked, God says, what right do you have to declare my statute or take my covenant in your mouth? Sa versikulo 16 apan sa taong dautan ang Dios nagaingon unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kapalauran ug nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Prayer is for the children of God. Ang pag-ampo kini day siya alang lamang sa mga anak sa Prayer Dios. is in Christ. Ang pag-ampo diha lamang kang Kristo. God speaks to the wicked. Ang Dios nagasulti sa mga dautan. What right do you have Naon sa may moha nga din katungod sa pagdawat nini. to claim my statute and my covenant? Aron sa pagdawat sa ako ang tugon diha kanimo. That's why Jesus said, Our Father who is in heaven. Mao kana si Ginoong Hesus mingon, ang amahan namo ano anak ka sa If langit. you are not saved, Kung dili ta luwas, God is not your Father. ang Dios dili imong amahan. God is your Creator. Ang Dios imong magbubuhat. But He is not your Father until you come to Christ. Apan dili siya imong amahan hangtod nga diin mo dagat ka diha But kang Kristo. now that you are saved, Apan karon nga ikaw luwas na. you are in Christ. Ana ka ni Kristo. You have access to God. Aduna na kay kining agianan ngadto sa Dios. And God will hear your cry. O ang Dios makadungog sa imong pagtuaw. Now let's go to Hebrews chapter 4. Hebrehanon kapitulo 4. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord Jesus Christ. All right. Hebrews chapter 4, verse 16. Kinsa mo basa? Hebrews 4:16. Usa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin ana ang grasya dinhi madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So again, the provision of prayer. Akong balikon ang pagtagbo diha sa mga pag-ampo. You have a gift from God that is so powerful. Mali nakaangkon ka o din gasa gikan sa Dios nga labihan ka makusganon. This is a gift you cannot purchase with money. Kini mao ang gasa nga diin dili kapayran o mapalit og kwarta. You have to come by faith. Apan kini siya kinahanglan nga diin muduol ta bas pagtuo. And He said, come boldly to the throne of grace. Og ningon siya nga diin magmaysugon kita diha sa pagduol diha sa trono sa grasya. Because in Christ, I am forgiven. Tungod kay diha kang Kristo kita pinasaylo na. I can come boldly to the throne of God. Kani makaduol na kita nga may
makahigsugon diha sa trono sa Dios. I come by faith, Kita makamuduol uban sa pagtuo. without fear, Mawala kay kahadlok. except the fear of the Lord. Gawas lamang sa pagkahadlok diha sa Dios. Amen. Amen. I don't fear my circumstance. Dili ta mahadlok sa mga sirkumstansya. I don't fear my problem. Dili ta mahadlok sa mga problema. What is happening in my life? Nga unsay kini modangat ining kinabuhian. But I come to the throne of Apan grace. kita moduol diha sa trono sa And I grasya. find help in my time of Og need. diha ta makakaplag og din panabang sa panahon sa kalisdanan. And yet many of us, we really don't pray. Og daghan nga diin kadaghanan kanato nga diin dili magampo. You know, I am a young man, Diin ako usa ka patan-on pa nga tawo. but I've actually been a pastor for almost, I think about 8 or 9 years. Apan ako kining nahimo nga usa ka pastor nana sa mga 8 o siya nga katuig. Throughout the years, I've talked to many Christians who were really struggling in their faith. So, yan ang maong mga katuigan akong nahibalag ang daghang mga Kristohanon nga dunay mga dihay kaning kalisod diha sa ilang pagtuo sa ilang kinabuhi. And the most common problem O usa sa kining common nga diyan problema is they don't pray and they don't read the Word of God. kana nga dili magampo o di pud mobasa sa pulong sa Ginoo. They come to church, Pero bato simbahan but they don't seek God in their daily life. apan dili magapangita sa Dios diha sa kining matag adlaw siya kinabuhi. See, we get so busy. Adin siya nagkapuliki. We have so many excuses. Adunay daghang mga alibay. I have work to do. Adin ako'y pagkabuhaton. I don't have time to pray. Wala ko'y panahon sa pag-ampo. But David was called the man after God's heart. Apan si David siya gitawag usa ka tawo nga sulusama kasing-kasing sa Dios. He was a king. Siya hari. He was a busy man. Siya usa ka tawo nga di nagkapuliki sa iyahang pagdumala. But he sought the Lord. Apan siya nagapangita sa Dios. Amen. Amen. Let's go to Hebrews chapter 10. Yohanan kapitulo 10. I want you to really get this in your spirit. I have access to God. Na gusto ko nga diin king siya inyo hagayon nga maputang ni diha sa inyo nga espiritu nga diin duna natay agianan diretso ngadto sa Dios. Hebrews 10:19 says, "Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus." Hebrehanon 10:19. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan pinaagi sa dugo ni Jesus. What does that mean? Having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. So unsa lagi pasabot nga diin aduna nakita kining kaisog o diin agianan pagsulod sa pinakabalaan nga dapit tungod sa Have you dugo ni ever Jesus. heard of the holy place in the Old Testament? So inyo bang nadunggan ang din pinakabalaan nga dapit diha sa daan nga tugod? This was in the temple, Kini siya dito sa templo. behind the veil, Kini siya likod sa mga tabil. and the presence of God was there. O ang presensya sa Dios ana dito. But ordinary people could not go behind the veil. Paano mga ordinaryo ra nga mga tao dili sila makaadto likod sa mga tabil. If you tried to go behind that veil, you would die. O diyan mosulay gyud ka pagsulod lapos sa mga tabil, mamatay ka. Only the high priest Ang labaw ra gyud nga saserdote mao makasulod could dito. go into that veil. Mao makasulod agis mga tabil. But when Jesus died on the cross, Apan sa dihang si Ginoong Hesus namatay dito sa cross. it says here, enter the holiest by the blood of Jesus. Og nagingon dito ngadto sa pinakabalaan nga dapit makasulod ta tungod sa dugo ni When Jesus. Jesus died on the cross, Sa dihang si Ginoong Hesus namatay dito sa the cross. veil was torn from top to Og bottom. ang kining tabil na pikas sa And duha now ka God bahin. says you can come directly to my presence. Og ang Dios nagaingon nan kita makasulod na diretso sa iyang presensya. And you will not die, but you will live. Of din dili na kita mamatay, hinuon kita We mabuhi. have access because of His blood. Kita aduna na agianan tungod sa dugo ni Jesus. Amen. Amen. That's the provision
of prayer. Mao gana ang tubag diha tungod sa pag-ampo. Now let's go back to Luke chapter 11. Balik ta sa Lucas kapitulo 11. Now, I want you also to know prayer is pleasing to God. So gusto ko nga mahibalo mo nga din ang pag-ampo kini siya makapahimuot sa Dios. There's a scripture you'll find in, we're not going to turn there, but in Revelation 4:8, it mentions the prayer of the saints as incense before God. Sa pinadaya kapitulo 4 nagingon dito ang pag-ampo sa mga balaan sama kini sa insenso nga mo abot sa trono sa Dios. There is a pleasing smell before God when we Aduna pray. gayoy kining nga kining usa ka mahumot nga diin pagpanimaho sa Dios. When the world is so full of darkness, Sa diha nga ang kalibutan puno sa kangit-ngit. when there is sin and death, Sa diha nga diin kini ana sa sala ug kamatayon. but God sees His church praying. Apan ang Dios nakakita sa iglesia nga diin nag-ampo. He sees a people who are calling out to Him. Yang nakita ang mga katawhan nga diin nagatuaw ngadto kaniya. It pleases Him and it smells good to So God. kini siya makapahimuot gayon nga ingon nga usa ka mahumot alang sa Ginoo. Now look at the promise of prayer. Ang saad sa mga pag-ampo. So, Luke 11, verse 9 hangtod verse 13. Kinsa mabasa? 9 through 13. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo, o kamo hatagan. Pangita kamo, o kamo makakaplag. Pagtuktok kamo, o abihan ang putran, alang kaninyo. Jis, kay ang tanan nga, mangayo hatagan, o siya nga nangita, makakaplag, o ang putahan abihan, alang kaniya, nga magtuktok. Unsi, may usaba kaninyong mga amahan nga muatag sa iyang anak o bilin kung siya mangayon isda. 12 o mumatag pa kamo kaniyag tangad kung mga siya itlog. 13 bisan pa sa inyong kadaotan pagkadaotan mahibalo kamo muhatag o maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak nan ang amahan nga ato sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kanila. Amen. Verse 9, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. So, pangayo o kamo pagahatagan or ask and it will be given. That's a promise of God. When we ask God, He said, I will give to you. So mao kini ang saad sa Dios sa diyang mangayo kita ngadto kaniya siya mohatag usab kanato. Now, He said, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, So ingon siya nga bisan kun kamo mga dautan makahimo man kamo paghatag og mga maayong butang sa inyong mga anak. if you as a sinner Nga bisan kamo nga mga makasala know how to show love to your children, nga mahibalo kamo unsaon sa paghigugma sa inyong mga anak. how much more will your Father in heaven Sa ingon siya mas labi pa gayod ang inyong amahan nga tuwa sa langit. give the Holy Spirit to those who ask Him? Nga diin siya makahimo paghatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo nini. Dito sa Mateo, Jesus said, how much more will He give good things to those who ask Him? So ingon siya dito sa Mateo nga diin mas labaw pa siya makahatag kanilang mga maayong butang kanilang See, nangayo kanila. the Word says, you have not because you ask not. So ang pulong nagasulti wala kamo makaangkon makabaton tungod kay wa man kamo mangayo. Did you ask God? So nangayo kamo sa Ginoo. Did you put it at the feet of Christ? Nga diin inyo ha pakini nga diin gibutang diya sa tila ni Ginoong Hesus. Did you cast your care upon the Lord? Nga diin inyo ha ba nga diin gisalik ibutang ang inyong mga kabalaka diha sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay siya nagatiman kanimo. So He said, if
a son asks for bread from his father, will he give him a stone? So ningon siya kung ang inyong anak mangayo og di tinapay, inyo bang hatagan bato? Brother Janelle, if Mark Neal asks for bread, will you give him a stone? Balak tira daw. Because you love him. Kung kanay gugma kaniya. God said, I will give you the good things of God. Ang Dios nagasulti nga diin siya maghahatag og mga mayong butang diha sa Dios. See, Jesus said, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Ang sige nang Hesus nagingon nga diin ang amahan na ando na si kalipay nga diin maghahatag kaninyo sa iyang gingharian. Amen. Now let's go to Philippians chapter 4. Filipos kapitulo 4. Verse 6 and verse 7. The word says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Filipos 4:6 ngadto 7 ayaw kamo pagkabalaga may tungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. 7 og ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga una-una diha kang Kristo Jesus. Don't worry about anything, Yun siya ayaw ka mong pagkabalaga sa bisan unsang mga butang. but pray about everything. Apan ningon siya apan pag-ampo hinoon kamo may tungod niya ng mga butang. Why are we so stressed? Ano nga din say kapuyod man ta. Why are we so worried? Ano nga dunay kini mapalaka man ta. Because we don't pray. Tungod kay wala man ta mag-ampo. We allow Satan to attack our mind. Ato ang gitugutan sa Satanas nga diin mo atake sa tungod na We una. allow the doubts and the fears to consume us. Ato ang gitugutan ang kining pagduha-duha og mga kahadlok aron sa pag-ut-ut kana. But he said, pray with thanksgiving unto God. Apan siya mingon nga diin pag-ampo ba ng pagpasalamat sa Dios. When I pray to God, Isadihan kita mag-ampo sa Dios. I give Him glory because I know that He hears my Kita cry. magahatag og paghimaya tungod kay siya ang Dios sa atong kinabuhi. And He said, the peace of God that surpasses all understanding O will naging guard siya ang kalinaw sa Dios nga lapaw pas tanang pagpanabot magabantay kaninyo. Amen. Amen. The peace of God. Kalinaw sa Dios. See, the Bible says there is no peace to the wicked. Ang Biblia nagasulti sa mga dautan walay kalinaw. But you are God's child. Apan ikaw anak sa Dios. He said, my peace I give to you. O mingon siya ang kalinaw akong ihatag kanimo. Not as the world gives. Dili sama sa kinihinatagan sa See, kalibutan. in the world, if I have enough money, if I have a good job, then I have peace. So diri sa kalibutan kung natay daghang kwarta nya naapot tay may trabaho din malinaw na ta. But in Christ, Apan diha kang Kristo. I can be in the prison. Apan naa diha ta sa bilangguan. I can be in the storm. Naata diha sa mga unos ug I can bagyo. be at the Red Sea. Naata dito sa pulang dagat. I can stand before Goliath. Apan bisan kita makahimo pagbarog sa tubangan sa higante nga The Goliath. peace of God is in my heart. O ang kalinaw sa Dios ana sulod sa tong Because kasing-kasing. I'm not trusting in myself. Tungod kay wala ta mosalig sa tong I trust in God. Misalig ta ngadto sa Dios. See, He said, let the peace of God rule your heart. Nagingon siya nga di tuguti nga ang kalinaw sa Dios mawag magahari o magadumala sa imong kasing-kasing. That's one of Satan's greatest tools, is to steal your peace. Mao kana nga din usa sa kinandag-an nga din gigamit ni Satanas kanang kawato nimong kalinaw. Amen. Amen. And if you don't pray, you will not walk in the peace of God. Ang kung dili data magmahinapon mga igsoon dili ta makahimo paglakaw diha sa kalinaw sa Dios. Now let's go to Mark chapter 1. Sa Marcos kapitulo 1. Praise God. Now, I want you to see, because if
if you read the Gospels, Gusto ko nga din makakita mo tungod kay kung mabasa mo diha sa Maayong Balita. Matthew, Mark, Luke, and John, you will see that Jesus had an incredible prayer life. Kung mo makita diha sa kining Maayong Balita gikan sa Mateo ngadto sa Juan, nga din ang kinabuhi ni Ginoong Hesus ang pagkamay ng puon gayud niya. His life was ministry and prayer. Ang iyang kinabuhi duha lang kabahin, pagpamuhat o pag-ampo. He would pour out the kingdom of God. Iya hagayon nga din gigugol diha sa kingharian He sa would Dios. preach the word. O din pagwali sa pulong. He would heal the sick and raise the dead O iyang giayaw ang mga masakiton o gipanha o mga patay. and cast out demons. O iyang giabog ang mga demonyo iyang The Bible gipaygawa. said he was anointed by the Holy Ang Spirit. Biblia nagasulti nga din siya gidihugan pinagi sa Espiritu Santo. But Jesus would leave the crowds O si Ginoong Hesus siya mipalayo gikan sa mga duot sa mga to katawan. be with God. Aron nga din siya makikuban ngadto sa Dios. Jesus Christ Si Ginoong Jesucristo. had a life of prayer. Nga din aduna siya pagkamay ng puon gayon. Diha Mark siya kinabuhi. chapter 1 verse 35 hangtod verse 37. Praise God. So kinsa mo basa 35 through 37. Kanahon pa gani may gipanon na si Hesus og milakaw. Igawa siya sa lungsod og niadto sa usa ka langit nga awaaw og nag-angko dito. Apan si Simon og ang iyang mga higala nangita kaniya og sa diha nakit-an nila siya miinom sila ang tanan ngita kanimo. Praise God. Notice it says in the morning, a long while before daylight. So diha sa kabuntagon din sa wala pa ang pagsilang sa adlaw siya ni panguna. He went to a solitary place, Niadto siya sa awaaw nga dapit. and there he prayed. O dito siya nag-ampo. Now, Jesus speaks to us. Si Ginoong Hesus nagsulti kanato. He says, go into your room and shut the door. Ang ningon siya, og musulod ka ngadto sa imong lawa og sirhi ang pultahan. See, the Bible says, he that dwells in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Ang Biblia nagasulti og pulong sa Dios siya nga din ilalom diha sa tinago nga dapit sa labing halangdon siya ilalom sa protection sa Ginoo. You have to have a place of prayer. Nga din kinahanglan nga aduna kitay dapit sa mga pag-ampo. Now, we can pray anywhere, amen? So makahimot ta pag-ampo bisan nasa. But your secret place could be your bathroom. It could be in the woods. It could be, when you're feeding your animals. But a place where it's just you and God. So siguro ang imong tinago nga dapit kanang kanang ikaw ra usa o naga kining pagkaon sa imong nga hayop o mag-ampo ka apan ang gusto sa Ginoo kanang nagitay panahon nga kita ra og ang Dios. Now, I know that many of you, especially you have a lot of children, it's hard to find that secret place. Kung nahibalo nga naay daghan kanato nga dunay daghang mga anak lisod kay pagpangita og dapit nga kanang kita ra o kamura. Now, if you're married, I want to encourage you, the husband, take your kids and give time for your wife to pray. It could be 15 minutes. And the same thing, the wife for your children. Give time that you can be alone with God. Oh. So akong idasig kaninyo kung minyotan natay mga anak so pwede nga din imuhang ang mga anak ato sa kining bana aron ang imong asawa makagahin og panahon ngadto sa Ginoo or ang imong bana makagahin og panahon nga siya ra og ang Dios. And if you're not able to be alone, you have your children, then pray with your children. Na og dili yun lisod yun nga din mag-inusara
nga di makigsultis Ginoo dan kauban na lang sa mga anak. It has to Ampo be nga tos Ginoo. a priority in your life. Nga di kini siya atong himuon nga prioridad sa atong kinabuhi. See, the disciples told Jesus, everybody's looking for you. Niya na ang mga tinunan kang Ginoong Hesus, ang tanan nangita kanimo. But if it's a priority, you will find a way to seek God. Kung magisgot og prioridad so kinahanglan mangita gid tagpaagi aron nga atong pangitaon ang Ginoo. Amen? Amen. It must be. So, Jesus, it said he went and he prayed. Amen? Amen. So now, the power of prayer. Karon ang gahom diha sa pagampo. Let's go to Acts chapter 4. Sa libros mga buhat kapitulo 4. I want you to hear me today. Gusto ko nga diin makadungog mo kanako karon. There is nothing that is impossible to the man or the woman who prays. So walay butang nga diin imposible sa babae o sa lalaki nga diin mainampuon. The Bible speaks of Elijah. Ang Biblia nagasulti may tungod kang Elias. Dito sa Santiago. And it O said, Santiago. he O was a Santiago. man just like us. Nga diin nagingon dito siya tao nga diin sama ra pud nato. In other words, he was a man. He was not an angel or God. He was a man. So sa lain nga bahin o pulong nga diin dili siya manulunda, ang dili sama ra pud siya natong natural nga tao. But he prayed. Apan siya nagampo. And the heavens did not give rain for 3.5 years. Nagampo siya nga dili maulan sulod sa tulo ka tuig og tunga og ang langit na himong sirado ug wala muulan. And he prayed again, and Oh. the heavens gave rain. Og ning usab na pud siya pagampo nga diin maulan og ang langit nihatag og ulan. The Bible said he was a man just like us. Og ang Biblia nagasulti siya tao nga sama ra pud nato. It's not about great men and great women. It's about the great God of the Bible. So kini siya tanan tungod lang gyud sa dako nga Dios nga gisulti gisgutan sa Biblia. Now, the reason I brought you to Acts 4 So ang hinungdan nga nang ako nga gipaabot kaninyo kini nga kapitulo 4 sa libro sa mga buhat. the church has seen an explosion of the power of God. Alin ang tungod kay ang simbahan kini siya mi lapad lambo tungod sa gahom sa Dios. Thousands are being saved and miracles are happening. Mga linibo ka mga kalag nga luwas o mga milagro na mugnaon nga hitabo. But of course, Satan comes to hinder the moving of God. Apan ang kining yawa miabot pud siya aron nga din babagan ang pagpanglihok sa Dios. And the apostles are beaten and thrown into prison. O ang kining mga apostoles sila gidala ngadto sa bilangguan. And then they are released Din sila gipagawas and they are commanded not to teach in the name of Jesus Christ. o sila nga gipagawas sila pero sila gisugo nga dili na nila Now- iwali ang ngalan ni Hesus. What is their response? Apan sa may ilang tubag Pagampo. pagampo. So, verse 23, and being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders said to them. Verse 24. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Praise God. Yeah. Sa buhat 4:23 ngadto sa 24. Og sa dihang gibuhian na sila, nangadto sila sa ilang mga kauban. Og ilang giasoy ang gisulti kanila sa mga saserdote nga punuan og sa mga ansyano. 24. Og sa ilang pagkadungog niini na nagdungan sila sa pagtugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Dios og mingon gamhanang Ginoo, ikaw mao ang nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa tanang butang nga anaa kanila. So their response is to pray. Ang ilang gitubag They- sa ilang nadungog nga mga sulti nagampo. They were threatened
by the government. Sila gihulga diha sa mga kagamhanan. Do not preach in the name of Jesus Nga Christ. dili gayod iwali ang ngalan ni Jesus. And their response was to lift their voice unto God. O ang ila nga din tubag mao kana nga nagpagtugbaw sila silang tingog ngadto sa Dios sa pangusog. Ikaw ang Dios. Ingon nga ikaw ang among Dios. Now, verse 29. Padayon sila sa pagampo. Now, Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness they may speak your word. Verse 30. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. 29. O karon Ginoo timani ang ilang pagpanghulga o gitugot sa imong mga ulipon ang pagsulti sa imong pulong sa walay bisan diutay pagkahadlok. 30. Samtang magatuyhan ikaw sa imong kamot aron sa pagpang-ayo ug ang mga milagro ug mga kahipulungan mga himo pinaagi sa ngalan sa imong balaang alagad nga si Jesus. Unsa sa iyang pagampo? So unsa man iyang pag-ampo ni unsa man? It wasn't, Lord, stop them from persecuting us. Wala sila mingon nga Ginoo pahununga sila sa pagkining lutos namo. No, they said, God, give us boldness Apan ang ilang gisulti hatagi mig dugang pagkaiso. in spite of the Nga persecution, bisan kaliwala nini mao mga that we paglutos. might preach the word with power. Nga din amo ang iwali kini mao nga pulong uban ang kagahom. The devil's mad, Nga din ang yawa siya nahibos. but I want more power. Apan gusto nato nga din aduna patay dugang nga gahom. Stretch out your hand, Ingon siya nga din ituyhad imong kamot. that signs and wonders may be done Nga din ang mga kahibulungan ug milagro mga himo mga mugna by the name of Jesus. sa ngalan ni Jesus. Now, their response, Ang ilang tubag pagampo. pag-ampo. Pero, unsa ang response sa Dios? Unsa man ang tubag sa Ginoo Verse sa ilang pag-ampo. 31. Amen. Now, mao kini sa guhom sa pagampo. Mao kini ang gahom sa pag-ampo. And when Pilibas. they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Sa 31, og sa nakaampo na sila nauyog ang dapit diin nagkatigom sila og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. Ang dapit, kurog-kurog. Ang linaw gikan sa Dios. Amen. Sa presensya sa Dios. Amen. That's the power of prayer. Mao kini ang gahom sa pag-ampo. Amen. Amen. Ang resulta sa pag-ampo. Even Joshua was one man, and he prayed. And the Bible said that the sun stood still for almost a whole day so that they could finish the battle. Bisan si Josué, siya lang usa ka tawo nga di nagahangyo nga tus Ginoo nga di ang adlaw dili mairog maurong ang adlaw aron mahuman ang gubat. Moses prayed and saved the whole nation. Si Moses usab nagaampo og naluwas ang sibok nasod. God's judgment was going to come on Israel. Madin ang paghukom sa Dios nagaabot ngadto sa Israel. God told Moses, move out of the way that I may consume them in my anger. Ang niingon ang Dios ngadto kang Moses madin og mo biya kagi kaning mao nga dapit kay iya nga pag-utod ang mao nga dapit. They turned to idols. Tungod kay silang talikod man o may adto man sa mga Diyos. But Moses prayed to God, Pan si Moses nag-ampo ngadto sa Dios. and God had mercy. O ang Dios naghatag siyang kaluoy. You may be only one person. Adin siguro nga din usa lang ka tawo. You may say, who am I? O wala siyang ingon nga kinsa man ko. It's not about who you are. Dili ni siya may tungod lang kay kung kinsa ka. It's about your God. Apan kini siya may tungod sa imong Dios nga gialagaran nga dako. Do you believe in your God? Nituo ba ka sa imong Dios? Do you believe that He loves you? Nituo ba ka nga siya higugma nimo? Do you believe that He is able? Nituo ba ka nga siya makahimo? Then
mag-ampo ta. Seek Him daily. Ato siyang pangitaon matag adlaw. Now, I want to very quickly talk about different types of prayer, or just different ways that we pray. So, ako nga itudlo kaninyo ang dugang nga din dunay nagkalain-lain nga klase sa paagi sa pag-ampo. I mentioned already, but again, number one is fellowship with God. So, ako nga gisulti ni ganina, una karon kung sublion, una is pakigsandurot, pakigiusa sa Dios. This is where you come to God because you just want to be with Him. Di na ka makaingon baka nga din o di na ka mo dool sa Ginoo kay naa naman siya nako. You want to hear His Word, Din gusto siya makadungog sa imong pulong, to hear His voice, nga makadungog sa imong tingog. and to give honor to God. O di mo hatag ta og pagpasidungog nato sa Ginoo. Amen. And then secondly is the petition or the request. So ikaduha kaning paghangyo, Now, pagpangamuyo. many Christians are not specific when they pray. Daghang mga Kristohanon nga din dili gayud nila kanang gisulti unsa gyud ang ilaha nga ginaampo. Tell God exactly what you need. So kinahanglan day nga ato nga isulti ngadto sa Dios atong hinganlan kung unsa gyud ang ato nga kinahanglanon. Even a financial need. Bisan pa ang mga salapianon nga bahin. What is the number? Unsa man pila man ang imong gipangayo? 10,000? O kining 10 ba ka libo? Lord, can you provide this for me? Hindi makahimo ka nga makahimo ka niini Ginoo sa pag kining tagbo alang nako. What about your family? O so imo hapong pamilya Sa ilang kalawasan. o sa ilaha But- nga din kaluwasan. Be specific. If there's addiction, Lord God, deliver them from that. Ang kinahanglan day ato nga ato day nga isulti unsa gayud ang atong gikinahanglan ug sama niya na nga kining naadik. So isulti gyud nga Ginoo kay gawas ko niining pagkaadik. You can pray that God will send someone into their life. Nga din imuha nga din magaampo pug ka nga din adunay tao nga gamiton ng Ginoo aron paadto sila You imong can pamilya. be as specific as you want. You have to be specific. God, this is my request. Oh, di na to ada yung day nga isulti nga isuon. Kung may kini mao'y unaha Ginoo, mo na akong gikinahanglan. When I prayed for my wife, Sa dihang akong nag-ampo para sa akong asawa. I actually wrote down the character traits and the heart of the woman of God that I desire. So, nag-ampo sa Pastor Zilon sa wa pa siya naminyo. O pa siya kaplag ni Annalyn, yan ang gisulat dito. So, ang kinaiya ani. O din kini siya, Diyos nun nga pagkababay. And I read it before the Lord. O, akong gibasa to, patubangan sa Ginoo, akong gipadungog ang Ginoo. And I remember that moment. I was alone with God. The presence of God came as I read that letter before God. O din, niadto akong nahidumduman. Ito nga panahon na nga din, ang presensya sa Dios niabot sa dihang nagbasa ko, niadto nga akong gisulat. And she's everything and even more than what I prayed. Amen. O din, ang Dios naghatag labaw pa sa ako ang gipangayo. Praise God. Amen. So when we ask God, we're still submitting to His will. We're making our request, but we're saying, Lord, your will be done. This is my desire, but I trust the will of God. Sa dihang mangayo din kita nga tos Ginoo, so mosabitar ta sa iyang kabubuton. O din, mag-ingom ta nga ang imong kabubuton, mo'y matuman, o musalit ta nga kani. And then there's the prayer of repentance. O ano na po'y pag-ampo sa paghinulsol. Jesus said, forgive us our sins. Sige nang Isus mingon, o ingna, pasaylua kami sa mga sala. David said, have mercy on me, O God. Si David mingon siya, o kaluy ako, o Dios. When you sin, repent. Sa dihang mong makasala, paghinulsol. When you have failed God, repent. Sa dihang napakyas ka diya sa Ginoo, paghinulsol. Confess your sin Isugid ang imong mga kasalaan at kalapasan. and be specific. O kinahanglan nga ato din isulti sa klase sa sala. Lord, today I was a marites. Ayun, karong adlaw Ginoo, nagbaratis na ko. Forgive me, God. Pasaylo ako Ginoo. Lord, Sulod today na pumukma. I was angry with my neighbor. Then maingon ka Ginoo, pasaylo ako kay nasuko ko sa kong silingan. Do we need to have an altar call for the marites?
please. Oh, wala mo doon. Amen. So be specific. When you know you have failed God, So, ato just din nga isulti. confess. Kung mapakyas ka, ato isukit sa Dios. Amen? Amen. The prayer of repentance. Mao kana ang pag-ampo sa Panginoon. And then another thing is speaking with authority. So, lain butang nga din, magsulti ta uban ang otoridad. An example is casting out demons. So, kining pananglitan sama sa paghingilin nimo og demonyo. When Jesus and the apostles cast out demons, Sa diha nga din sige nang Hesus og ang iyahang mga apostoles nagahingilin sa demonyo. they never made requests. They spoke with authority. Din wala sila naghimo og din kaning paghangyo kung dili nagsulti sila uban ang otoridad. Paul said, "Come out in the name of Jesus Si Pablo Christ." ngayon og mugawas ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. And the same is true oftentimes for healing. O kini usab sa samang butang diha sa panahon Now- sa pagpangayo. I do believe we should ask God for healing. Amen. So ako nagato nga din nagapangayo kita nga sa Ginoo mahitungod sa pagkaayo. When we pray over someone's body, Sa diha nga din ako magampo sa kining lawas sa bang tao. we can make our request first. Lord, I ask you to heal them. I thank you. And then we can say, be healed in the name of Jesus. We're speaking with authority. So musulti dito nga igsoon sa dimong talino nga din og maabot ang kaayuhan sa ako nga igsoon sa iyang lawas sa ngalan ni Ginoong Hesus maayo ka. Amen. You find this in the Word of God. And then you can also speak blessing over your children, over your home. When we pray for the mixer, we're praying, but we're also speaking forth the blessing of God. So sa mga din marilis kag panalangin po sa mga anak o sa mga butang nga din na nagahangyo ta o din panalangin. Amen. And then there is fasting and prayer. So aduna po kining pagpuasa o pagampo. Jesus began his ministry with a 40-day fast. Si Ginoong Hesus nagsugod sa iyang buluhaton, gisugdan niya may tungod sa pagpuasa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. And Jesus said, when you fast, wash yourself that you don't appear to be fasting. Adin, si Ginoong Hesus mingon, sa dihang kamo magpuasa, panghinlo kamo, aron nga din dili kamo magpakita nga din kamo nagpuasa. See, David said, I humbled my soul with fasting. Si David mingon, iyang gipaubos ang iyang kalag diha sa pagpuasa. Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Si Ginoong Hesus mingon, andam ang espiritu apan ang unod huyang uluya. When you fast and pray, Sa diha nga ikaw magapuasa og pagampo. you are telling your flesh no, and you are seeking God. Imuha nga gidumilian, gisultian ang imuha nga unod, gimanduan nga diin di ko mukaon karon kaya kung pangitaon See, ng Dios. your flesh is the nature that is contrary to the Word of God. Kaya ang kining atong unod kini siya kinaiya niya nga diin mo supak sa pulong sa Ginoo. And we have to die to ourselves. So kinahanglan day kini nga diin magka matay ang atong mga kaugalingon We have to- nga tinguhan. Put to death the work of the flesh. Ang kinahanglan at ato nga kining pansyon ang mga buhat sa unod. And one of the ways to do that is through fasting and prayer. So usa sa paagi nga din mahimo day kini o pagbuhat niya na pagpatay sa mga buhat sa unod kanang pagpuasa ug pagampo. And I want to encourage you, if fasting is new to you, just take a day, eat breakfast, and then wait till breakfast the next day. You don't have to start with a big long fast, but the important thing is to read the Word and pray during your fast. So kung wala pa kakasulay niya mahimo ka, so pagsugod lang usa ka kan-anan o pamahaw ba? Dayon ayaw pag diretso sa kining taas nga pila ka kan-anan. So don't fear when you hear about fasting. So ayaw kining kabalaka o kahadlok kung makadungog ka may tungod sa pagpuasa. Take a small step, and then God will lead you as you go. So sugod lamang sa una nga diin gamay nga tikam kunya ang Dios nang mugiya nimo ngadto sa kining pagbuhat sa unahan sa kining kadaghanan. Amen. And then there is praying in the Spirit. O
aduna po'y kining pag-ampo diha sa espiritu. The Bible says, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Ang Biblia nagasulti ayaw kamo pagkahubog o pag-inom o makahubog nga bino, hinoon pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. And Paul said, praying always in the Spirit. O si Pablo nagingon nga pag-ampo kanunay diha sa espiritu. Now, Brother Gino talked a lot about this last week, praying in tongues, but also just praying in the power of the Holy Ghost. Mas Virgino milabay nga diyan Bernes nagasulti may tungod usab sa pag-ampo sa mga dila apan kinahanglan usab nga din mag-ampo ta diha sa I espiritu. do want to look at one scripture and to give you understanding. Let's go to Romans chapter 8. I want you to see this Roma because kapitulo 8. a lot of people don't understand what is praying in tongues. Kay daghang mga tawo nga diin nung wala mahibalo unsa man gyud ni nga kining pag-ampo sa mga dila. Now, the Bible talks about speaking mysteries in the Spirit. Ang Biblia nagasulti may tungod sa pagsulti o tinago diha sa espiritu. And there was in Acts where they actually spoke the languages of the people supernaturally, but then there's also praying in the Spirit where you're speaking a heavenly language unto God. So dito sa libros nga buhat aduna po kini nag-ampo diha sa ilang mga kini pinulungan. Pero adunay kining langitnon nga din lingwahe nga din ato usab nga masinati. So if I was able to speak Bisaya supernaturally, that would be a gift of tongues. Kung ako makahimo na sa pagsulti og mga Bisaya, kini siya gitawag og kining gasa sa mga dila. But when I pray unto God in a heavenly language, the Bible says I'm speaking unto God. Apan kung ako din mag-aampo magasulti ngadto sa Dios, ang Biblia nagasulti nga din ikaw nakigsulti ngadto sa Dios. Now Romans 8 verse 26 through 27, and it says, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. May desires. Roma sa may desires sa ingon usab nga paagi ang espiritu motabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita kay kita ugod dili man makamaong moampo sa hustong inampuan apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong 27. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao nasayod kung unsa ang hunahuna sa espiritu kay ang espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Pwede? Just 27. Praise God. So the Spirit helps in our weakness. Kaya ang espiritu di ay mutabang siya sa atong kahuyang. We don't always know how we should pray. Wala kayo kita mahibalo. I believe when it speaks of this, it does speak of praying in tongues, but also, even in our natural language, the Holy Spirit can help us to pray in faith and understanding. So dili lamang kini siya pag-ampos mga dila bisan pa sa atong natural mga lingway ang Dios mutabang o ang espiritu sa Dios mutabang diay pagpakigsulti ngadto sa Dios. Because even our natural prayer life, we need the Holy Spirit. Mabisan pa sa natural nato nga diin mga pag-ampo nagkinahanglan ta sa balang espiritu. The Spirit of God will bring to your memory people and things that you must pray as you're praying. Kaya ang espiritu sa Dios siya mao ang diin mo sulti ka nato magpahibalo magpahinumdum ka nato sa mga tao nga atong igampo mga butang atong igampo. But He also says here, He makes groanings that cannot be uttered. Og ningon sa dili og siya magaagulo nga dili malitok sa mga pulong o masabtan. And the Spirit prays according to the will of God. Og ang espiritu siya magaampo sumala sa kabubuton sa Dios.
So when you pray in the Spirit, you're praying according to the will of God. Sa diha anay mag-ampot ta diha sa Espiritu, nag-ampot ta sumala sa kabubuton sa Dios. And then as we close, mga on the prayer of faith. So sa katapusan, sa diha nga kini mo sirata mo tapos ta ang pag-ampo diha sa pagtuo. Faith moves the heart of God. Ang pagtuo makapalihok, makatandog sa kasing-kasing sa Dios. Ang Diyos nandito ang mga tao niya masalit niya. Amen. That's the desire of God. People who will believe His word and His promise. Mangita ang Dios sa mga tao nga diin motuo diha sa iyang pulong ug sa iyang mga sa. And Jesus said, if you can believe, all things are possible. Ngayon sa Diyos, kung motuo ka, ang tanang mga butang posible. And Santiago said, but if you doubt in your heart, you will receive nothing from the Lord. Ngayon sa Santiago, kung magduha-duha ka sa kasing-kasing, wala kay madawat, gikan sa Ginoo. The man said to Jesus, Lord, I believe, help my unbelief. And then, ang tinunan ningon, Ginoo, kining tabangi ni, nga di mutuo ni, o di makapaton ni, o mawala ang among pagkadik na tinuon. Amen? Let's stand on the son. Sa manindog ta mga igsoon. I want us to sing to the Lord, and really what I want you to do today is I want you to ask God to give you a fresh desire for prayer. So, gusto ko nga din, mangayo mo sa Ginoo, o din, bag-o, o presko nga tinguha, nato sa Diyos. And I want you to remember this. Gusto ko nga inyo kining mahinumduman. Prayer is both fellowship and discipline. Nga kining pag-ampo, may tungod sa duha, kini siya pakigsandurot, pakigiusa nato sa Ginoo, o pagdisiplina usab. You have to discipline yourself to pray. Kinahanglan nato nga disiplinahon, bansayon natong kaugalingon diha sa pag-ampo. And there's times where you won't feel the presence of God. Kung doon ay mga panahon nga diha naatas, mabati na ito ang presensya sa There's Diyos. times that you will struggle, Doon ay panahon nga naatas kalibog. where you feel tired. Noon ay mubati tagkakapoy. I don't feel like praying. Nga dili ka mubati nga kining moampo ka. But as you discipline yourself Apan nato aday nga disiplinaon natong kaugalingon. day by day, Matag adlaw. you will live a life in the presence of God. Nga di magpuyot ta sa kinabuhi diha sa presensya sa Dios. And you will find that you are excited to be with God. Nga din og imong makaplagan nga din ikaw excited diha mas dunay kasibot diha sa presensya You will sa Dios. look forward to that time of prayer. Ang din ikaw nga din mo padayon ka diha sa panahon sa mga pag-ampo. So the next time you are alone with God, Sa kining sunod nga din sa dihang ikaw anaa ka sa kauban sa Dios. quiet yourself, Nga din maghilom ka sa kaugalingon. turn off your phone, Imo pagngod mo nga din cellphone. find a place where you can spend even 10 minutes Nga din mangita ka ug dapit og din imong pangitaon ang Dios bisan kinay napulo lamang ka minutos. and say, Lord, I'm here. Og moingon ka Ginoo ani ako. I need your presence. Na kinahanglan ko sa imong presensya. Teach me to pray. Ha, tudloi ko sa akong pag-ampo. Amen? Amen. If you take this word today, Kung imo nga dawaton kining mao nga pulo nga karon, it will change your life forever. mausab ang imong kinabuhi sa walay katapusan. If you become a man or woman of prayer, Nga din ikaw mahimo nga din lalaki ug babae diha sa mga pag-ampo. see, it's not about how long you pray. It's actually more about the consistency every day. Some days you may not spend a lot of time, but it's that consistent life of prayer and seeking God. Amen? Amen. So let's pray now and then we'll sing to the Lord. And as we pray later, again, if there's a need you have, open your mouth. God, this is what I need today. And then continue after today until you see God's power. Og padayon diha sa pagpangita sa iyang gahom. Amen. So we're going to put Father, I just want to thank you, God, for your word today.
And I really do pray today you'll stir up the people of God, and myself included, God, that every day we would seek you, God. We would open our mouth and let our requests be made known to you, God, that you'll fill us today with your Spirit and your holy presence. God, I pray right now as we worship you that your Holy Spirit will invade this place in a mighty way. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Igsoon padayon.